pa lang at ibinaman ang kapatid Engineer Alden Bagallanes makapagpasalamat sa ating Ligyan ng Diyos. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdakila, pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang mahal na pastor, our beloved evangelist, Will Estrada Almeda. Pag-alaala sa tura't aral ng ating ginagalang mahal na pastor, Assistant Pastor Lina C. Almeda, to the beloved Almeda family. Ganang tanghali na po sa lahat po ng mga kapatiran, baguhan man, datihan, ang pagpupuri po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Nagpupuri at papasalamat po ako sa pagkakataong ito na muli po akong maghahayag ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking buhay, sa aming buhay. Talagang wala pong pagsidlan ng pagpapasalamat sapagkat simula po kami masave sa gawain ito ay talagang puro pagpapala ay binigay ng mahal na Panginoon sa amin. 2008 po nang kami masave sa dako ng krusada sa dako ng Gumac, Quezon, out of 100 souls na nabautismohan, family lang po namin yung nagpatuloy. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil way back 2008 hanggang sa ngayon po, narito kami, 10 ng aking mga mahal sa buhay ang patuloy naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi pinabayaan at hindi pinagkulang. Mga minamahal, last December 24 po, last year, Besperas ng Pasko, ako po ay na-aksidente. Ako po ay nahulog sa hagdanan sa pababa ng engine room sa aming barko. During the time po kami nasa paglalayag papunta ng France. At talagang wala pong ibang tao dun sa engine room nang ako'y malaglag. Dahil sabi ako lang po yung nandun. Kung susumahin po halos mahigit 2 palapag po yung taas nung aking nilaglagan. Talagang hindi ko po maigalaw yung aking braso, yung aking paa. Hindi po ako makatayo. Pero ang tagal pa po bago ako nakita ng aking mga kasamahan. Pero talagang malungkot sapagkat aksidente po yung nangyari. Pero at that time po hindi na po ako nakapagtrabaho. And mahirap po dahil malayo po ako sa aking pamilya at wala po kami sa lupa ng mga panahong yun. So hindi nila ako matakbo agad sa hospital para ma-check up, matingnan kung anong nangyari sa akin. So inintay ko pa po ang ilang araw bago kami makadaong sa puerto. At grabe po ang sakit na nararamdaman ko at that time. Pero andun ang paghihingat ng mahal na Panginoon. Hindi po ako makakain. Pinapakain lang po ako ng aking mga kasamahan. Pero nandalhin po nila ako sa hospital sa dako ng France. Nung i-check up na po nila ako, nung in-x-ray po lahat sa aking katawan, talagang himala ng mahal na Panginoon. May isang fracture po walang nakita sa akin. Talagang grabe pagpapala. Pero bagamat andun yung sakit, talagang hindi ko po ma-bear yung pain. Pero nagtataka sila, bakit gano'n? Pero talagang andun ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Pero may kalooban po pala ang mahal na Panginoon ng mga panahong yun. Sapagkat nung nag-discuss na po sila kung papauwiin nila ako, papabalikin nila ako ng Pilipinas. Talagang ang sabi nila sa akin ng una, papauwiin ka ng Pilipinas, i-cover lahat ng expenses mo. Talagang from plane ticket, uuwi ka ng Pilipinas. But that time po, may issue po yung hindi po ako makauwi dahil malayo po yung pinaka-international airport sa kinaroroonan namin. Kailangan po dumako ng Paris para makabalik. Pero ang sabi nila sa akin, kailangan mong maghintay ng konting panahon para makauwi dahil sa South Africa ka mag-flight. So sa madalit sabi po, naglayag kami papuntang South Africa. Talagang mahirap sapagkat nasa kwarto lang po ako, nasa kabina lang po ako, hindi makakilos. Talagang walang nag-aalaga sa akin pero andun ang comfort ng mahal na Panginoon, andun ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. Pero nung malapit na po kami ng port sa Saldanha Bay, bigla po akong kinausap ng kapitan. Ang sabi nila sa akin, uuwi ka pero hindi sasagutin ng company yung expenses mo. Ang sabi ko, bakit gano'n? Hindi ko naman po ginusto yung nangyari. Talagang andun po yung torture na nangyari sa akin pero sabi ko,
Hindi ko alam kung anong lalapitan ko sapagkat first time ko pong sumampa ng barko. Pero dakila ang mahal na Panginoon sapagkat kahit gaano tayo kalayo, hindi tayo pinababayaan ng mahal na Panginoon. Lagi tayong naaabot ng panalangin ng ating mahal na pastor kahit gaano tayo kalayo. Alam niyo po talagang during the time na nagwe-wait ako, andun ang pagpupuri, andun ang salamat sa mahal na Panginoon dahil may mahal na pastor tayo na tinuruan tayo kung paano magpuri at umasa sa ating mahal na Panginoon. Talagang pagdating po namin ng port, hindi na po ako nakausap ng kapitan, pero dumating po yung time na bigla niya akong sinabihan na, Elec, uuwi ka na ng Pilipinas. Pero sabi ko po, paano po yung expenses ko? Sabi niya, wag mo na intindihin yun sapagkat company na ang sasagot ang expenses mo, wala ka nang iintindihin, uuwi ka na lang ng Pilipinas. Grabe pagpapala ng mahal na Panginoon. Pero nung papuwi na po kami, nung sinando na po ako ng agent, papunta ng airport, nakita po niya na may benda ako. Ang sabi niya sa akin, may medical clearance ka ba? Ang sabi ko, meron po ako medical certificate pero wala po ako medical clearance. Ang sabi niya sa akin, baka ma-question tayo sa immigration dahil baka hindi ka fit para mag-flight. Pero ang sabi niya sa akin, sige, ganito na lang, pagdating doon ako na lang ang bahala. Hindi ko po kaano-ano itong tao na ito, pero hindi po ng mahal na Panginoon ang kanyang puso. At talagang pagdating ko po sa immigration, nung tatambark na po ako, ang sakit po ng aking braso, ang sakit ng aking kamay. Talagang makikita ako nung immigration officer, pero ginawa niya, kinausap niya yung tao na yun para hindi niya mapansin na nahihirapan ako kasi pinatanggal niya yung benda ko. Talagang salamat sa mahal na Panginoon sapagkat pagdating po ng Cape Town, malulhati po ako nakapag-flight papunta ng Dubai, and then from Dubai papunta po dito sa Manila. Talagang malulhati po ako nakauwi, wala naging problema. Talagang pagdating po dito sa office, pinagabot po nila ako, dinala po nila ako dito sa De Los Santos. Nung i-MRI na po nila ako, talagang himala ng mahal na Panginoon, ni isang fracture or problema sa litid. Wala po silang nakita, talagang grabe pag-iingat ng mahal na Panginoon. And then totally po, after 1 month of therapy, talagang andun yung recovery na pinagkaloob ng mahal na Panginoon. Pero dito na po ni-reveal ng mahal na Panginoon ang kanyang kalooban sapagkat nung ako po nag-usap kami ng beloved wife ko, sabi niya sa akin, dito ka na lang muna magtrabaho kasi mahirap magkalayo. So madalit sabi, nakakuha po ako ng trabaho sa May Kawayan bilang isang engineer, electrical engineer po sa isang paggawaan ng papel. Bago pa lang po ako doon, 3 days. After 3 days po, nagkasakit ang aking wife. And akala ko basta lagnat lang yung sakit niya. And then sabi ko, sige, pahinga ka lang dyan, kumain ka. Pero pagdating po ng kinabukasan, iba na po yung sistema niya sapagkat hindi na po siya nakakakilala. And at the same time po, under hallucination siya. Ang sabi ko, baka mataas lang ang lagnat, pero wala na siyang lagnat that time. Very normal na, pero sabi ko, anong nangyayari? Pero nung kinausap ko na po yung kanyang kapatid, sabi ko, hindi ko na maintindihan yung sinasabi niya sapagkat akala ko nagbibiko lang siya. Pero sabi niya, atin, iba yung mga salitang sinasabi niya. Dalhin mo na siya sa hospital para matingnan. Talagang sabi ko, sige, susubukan namin. Pero ayaw niyang magpadala hanggang sa napilit ko po siya for few hours, nadala ko po siya sa hospital pero talagang ando na, nananakit siya, nagwawala siya. Pero pagdating po namin ng hospital, ayaw po kaming tanggapin ng hospital sapagkat yung mga vitals po niya very normal. Okay po yung temperature niya, okay po yung blood pressure niya, lahat normal, maliban lang po sa sugar. Nung makita nila yung sugar, sabi niya, sige, try natin i-check, i-admit dito sa emergency. And then while waiting po, talagang nakita nung doktor, inassess ako nung doktor. Sabi, inassess nung doktor yung aking wife. Nung una, normal pa, nakakasagot siya ng maayos. Pero nung sumusunod na po yung mga tanong, iba na po yung mga sinasagot niya. Talagang tumatawa na lang siya. And then, kinausap ako ng doktor, sabi niya, may tapatin na kita, sir. Yung asawa mo, merong disorientation ng behavior. Kumbaga, sabi, nababaliw yung aking asawa. Pero sabi ko, Dok, wag naman gano'n agad kasi anong basis mo, anong masasabi mo na gano'n? Sabi niya, ayoko magsayang kayo ng pera. Sabi niya, pumunta na lang kayo sa mas malaking hospital na merong psychiatric ward to handle her kasi ganun nga daw yung sitwasyon. Pero sabi ko, Doc, please, don't jump to conclusion na ganito yung sitwasyon niya. So napilitan siya, nagawa ng basic laboratory yung aking asawa. Sabi niya, pag mataas ang creatinine ng wife mo, sige, magpo-focus tayo sa creatinine.
i-admit natin siya dito. Pero pag normal ang creatinine niya, proceed tayo sa CT scan. And then, pag talagang ganun yung problema, baka may infection in the brain or what, talagang sabi ko noon, mahal na Panginoon, kahit yung creatinine na lang mataas. Kasi wag lang yung brain. Kasi ibang usapan pag brain ang tinamahan. Talagang sabi ko, yung creatinine, pwede pa naming pagtyagaan, pero yung brain, ibang usapan po yun. Pero nung lumabas po yung lab test, talagang normal lahat. Talagang sabi, Amen. lahat Hallelujah. normal, wala silang makita. And then sabi nila magpo-proceed tayo sa CT scan. And then sabi, nung magpo-proceed na kami sa CT scan, ayaw na po ng wife ko. Nagwawala na po siya doon sa hospital. She was making a scene that time. Titinginan na po kami ng tao. Ang hirap kasi kami lang po dalawa that time. Sabi ko, sige. Ang sabi sa akin ng doktor, iyan yung sinasabi ko sa'yo. Pag nagwala siya dito, wala kaming facility na mag-handle sa kanya para kumalma siya. So napilitan po kami na umuwi. Sabi ko, sige, uuwi na lang po kami. Dadalhin ko na lang siguro kinabukasan para din siya matingnan. Nung pag-uwi namin sa bahay, mas naging worse pa po yung kalagayan niya kasi nung nagpupuri na po kami sa bahay, kasama yung kanyang kaibigan, lalo po siyang nagwawala. Lalo po siyang nagiging agitated at the time. And then, hanggang sa nililihans po namin siya, tagayaw niya magpalihans, tagagalit siya. And then sabi ko, sige, hindi ako magtitiwala sa ospital sapagkat alam kong Diyos ang magpapagaling sa iyo. Amen. Alam kong buhay ang mahal na Panginoon sa ating pinaglilingkurang gawain. Maraming himala ang pinakita ng mahal na Panginoon sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Alam ko mangyayari rin ito sa atin. Lumipas po ang isang araw, talagang wala po akong tulog. At ang sabi ng aking mga kaibigan, then mag-fasting ka, kasi kailangan mo yan para pag-pray ang asawa mo. Talagang kinabukasan po, hindi po natutulog ang wife ko. Hindi na rin po siya kumakain. Hindi na rin po siya umiinom. Nag-aalala ako, sabi ko, okay lang na kahit uminom ka ng tubig, pero every time na mababasa yung labi niya, talaga nagwawala po siya, mga minamahal. Talaga sinisira niya yung gamit sa bahay. Talagang, sabi ko, ano nang gagawin ko? Pero patuloy akong nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Alam kong Amen. pagkagalingin ng mahal na Panginoon ng aking wife. And then, ang sabi and then nung after po noon, Friday, naging Saturday po, talagang sabi lagi po, lalo pong nagiging worse yung sitwasyon niya. Ang sabi po ng mga kamag-anak niya na non-believer, then baka kinulam si Joe, baka kailangan nating dalhin sa ganito, ganyan. Lingid po sa aking kaalaman, dinala po yun nila yung pangalan ng wife ko dun sa kakilala nila na albularyo. And sabi nila, meron daw naiinggit sa wife ko sa work, pinainom daw ng something na ang tama daw nito sa brain. Talagang sabi niya, ang suggestion pa din ng albularyo, dalhin pa rin daw sa psychiatrist kasi kahit daw makarecover yung wife ko, hindi na daw siya babalik 100% sa normal. Kaya sabi ko, masakit bilang asawa na ganun yung nangyari sa amin kasi out of nowhere po, biglang nag-turn around yung sitwasyon namin kasi masaya pa kami nung nakaraang araw, kumain pa kami sa labas. And then out of nowhere, biglang nagising kami isang araw, ganun na yung sitwasyon namin. So sabi ko, mahal na Panginoon, ano po ba ang iyong kalooban? Ano po bang gagawin mo sa amin? Hanggang Saturday po ng madaling araw, andun po na nakapikit lang siya. Ang sabi ng mga kapatiran ng mga beloved worker, i-play mo ang preaching ng beloved pastor, ilagay mo sa malapit sa kanyang tenga, magpuri ka, huwag kang titigil sa pagpupuri. Every time po na naririnig niya ang preaching ng beloved pastor, taga nagwawala siya kung ano-anong ginagawa niya. Pero one time po, sabi ko, pagod na ako kasi 3 araw na po akong hindi natutulog ng maayos, hindi kumakain. Ganun din ang wife ko. Sabi ko, anong gagawin ko? Then sabi ng isang kaibigan namin din, baka may calling sa iyo, mahal na Panginoon. Baka kailangan mong magpagamit sa mahal na Panginoon. Baka tinatawag ka niya sa gawain. Langit sa kalaman ng marami, every time po na kami, ang wife ko po ever since ginagamit bilang mga awit sa gawain ito. Talaga every time na kinasal po kami, akala nila magpapagamit ako pero lagi ko pong tinatanggihan sapagkat ayoko magpagamit. Pero pag pinili ka pala ng mahal na Panginoon, wala kang magagawa. Lord, Susunod at susunod ka sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, yung time na yan, biglang plinay ko ang preaching ng mahal na pastor. Ang tema ng preaching ng mahal na pastor that time is about sa pag-surrender ng buhay mo para sa mahal na Panginoon. And then, nang nag-altar call na po, tinawag nila
I surrender all yung inaawit ng altar call. Sabi ko, mahal na Panginoon, ito na po ba yung kaparaanan mo para magpagamit ako sa gawain mo? Kasi kung ito po yung pagtawag mo para sa amin, isusurrender ko po ang buhay ko sa iyo. Pagalingin mo lang ang wife ko. Alam niyo po, nagsumamo ako sa mahal na Panginoon ng mga oras na yan. Binigay ko sa mahal na Panginoon ang aking buhay. Pagkatapos ko pang manalangin, hindi ko na malayan nakatulog kami ng wife ko. Nagising ako may liwanag na. Nakita ko ang aking wife mahimbing na Man, natutulog. oh, glory to God. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Namangha ako sapagkat dakilang himala ang pinakita ng mahal na That's Panginoon. right. Hallelujah. Nung una, medyo half-hearted pa po. Andun pa yung doubt kasi nakita ko lang siya natutulog. Pero nung magising siya, sabi niya, Minahal, nauuwawa ko. Pahingi ako ng tubig. 3 araw na hindi umiinom ng tubig ang aking asawa. Pero that time, nangingi siya ng tubig. Tagang natuwa ako. Sabi ko, ito nasagot ng mahal na Panginoon. Alam niya po, dumating yung natulog po ulit siya. Pagising niya ng tanghali, nagulat siya kasi may mga tao sa bahay. Nagulat siya, sabi niya, ba't nandito kayo? Anong ginagawa niyo rito? Tapos sabi niya, nagagalit siya sa akin. Sabi niya, hindi mo ako ginising kasi may pasok pa ako mamaya. Taga nagtinginan kami. Sabi ko, Saturday na po ngayon. Sa Saturday na ngayon. Sabi ko, wala ka ng pasok. Hindi siya aware na 3 days na pala yung nangyayari sa kanya. Taga nagulat siya. And then pagdating po ng gabi, dumating po yung mga prayer warrior na nagpipray para sa kanya. Every time po nung kasagsagan nung atake na yun, talaga pag ipagpipray po siya, ayaw po niya, nagtatago siya. Every time nasasabihan siya na mag-hallelujah, praise the Lord ka, tinatawanan lang po niya yung mga prayer warrior. Pero that time po, nung ipinag-pray na siya, andun yung pagiging cooperative niya, talagang nang sinabihan na siya na sumigaw ka ng hallelujah, praise the Lord, talagang totally sumigaw siya ng hallelujah, praise the Lord. Man, hallelujah. And then after po nung prayer na yun, talagang humingi na po siya ng pagkain. Eh, sabi ko, salamat, mahal na Panginoon. Man, Salamat glory to God. dahil pinitig mo yung panalangin namin. Talagang grabe ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Kaya after po noon, nagpa-counsel kami sa beloved children. And agad-agad po, nagsabi ko na ako'y magpapagamit bilang isang finest choir. Ay, At glory to hahabagan God. po ng mahal na Panginoon. 2 buwan na po ang nakakalipas. Finest choir na po ako ngayon. Sa kahabag, finest choir member po ako ngayon. Sa kahabagan ng mahal na Panginoon, patuloy na ginagamit. Nalaman ko na ang sarap palang magpagamit sa mahal na Panginoon. Sapagat 15 years po akong tumatanggi bilang magpagamit, pero nalaman ko, grabe palang kagalakan bilang magpagamit ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Talagang grabe yung pagpapala, mga minamahal. Kaya, alalahanin ko lang po, isa pa totoo, nung kami po'y baguhan pa lamang, ang aming puntahanan noon, talagang ito po'y barong-barong kung tawagin. Pag po binabagyo, ito po'y nililipad, nasisira. Every time po na umuulan ng malakas, talagang umuulan din po sa aming looban. At that time po, mayroong paparating na bagyo. That was December 2008. Kami po'y nasa pagsubok. Inuusik po kami ng aming mga loved ones. Wala po kaming matutuluyan. Sapagkat every time po nababagyo kami, tutuloy sa bahay ng aming lolo't lola. Pero that time po, inuusik nila kami. So, alam namin may parating na bagyo. Pero sabi ng tatay ko, daganan na lang natin ng kung ano-ano, ng bato, ng gulong, yung bubong natin. Kasi for sure, lili pa rin ito mamaya. Pero alam niyo po, ito yung unang himala na pinakita sa amin ng mahal na Panginoon. Sapagkat before po dumating yung bagyo, nakita ko ang aking nanay umiiyak. Binabalot niya yung mga documents namin sa plastic para hindi mabasa pagdating ng gabi. Talagang sapagkat alam na namin yung mangyayari. Pero nang dumating po ang gabi, nagising ang aking ama, kinakalampag ng malakas na hangin ng bubong namin. Ang sabi niya, mga anak, magpuri tayo sapagkat ito ang tinuro sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Pag nasa pagsubok ka, magpuri ka. Tumawag ka sa mahal na Panginoon. Alam mo na, nagpuri po kami, mga minamahal. Umiiyak kami ng aking mga kapatid. Maliliit pa po ang mga kapatid ko noon. Talagang kinakalampag ng malakas na hangin ng bubong namin. Ang likuran po namin, malawak na palayan. Buong-buo po yung hangin. Pero dito pinakita ng mahal na Panginoon ang kanyang pag-iingat sa kanyang mga anak. Isang awit lang po ang alam namin noon. Talagang paulit-ulit lamang.
pero pinakilos ng mahal na Panginoon ang kanyang kamay sapagkat every time po na dadating yung malaking hangin, talagang para pong umiiwas ito sa aming daanan. Parang kung saan-saan po nagpupunta yung hangin, talagang natapos po ang muong magdamag. Nagpupuri kami. Nagising na lamang kami may araw na after 10 years po na kami nakatira sa ganong sitwasyon. 10 years. Ganun ang aming sitwasyon. First time po na hindi nagiba ang aming bahay. Buong buo ang aming bahay na lumabas kami mga minamahal. Yung mga malalaking bahay, mga mansyon, mga konkretong bahay, wasak, giba, lipad ang bubong. Pero yung barong-barong na bahay, nagawa sa maliit material, mga light materials, buong buo, ni isang bubong, walang nabawas. Kaya grabing pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Last po, doon po nga ako mag-take ng board exam, talagang dito ko po ipinagkatiwala sa mahal na Panginoon na lahat sapagkat nung iti-take ko po yung board exam, hindi, 5 years po after na ako graduate, nag-retake po ako ng board exam sa engineering. Dito ko po pinagkatiwala lahat sa mahal na Panginoon sapagkat yung review ko po talagang hindi ko na masasabing review sapagkat napakatagal na panahon na. Pero dito pinakita ng mahal na Panginoon kung gaano kalaki, kung gaano makapangyarihan ang salitang hallelujah, praise the Lord. Nung po ako nag-take ng board exam, isinulat ko po sa aking papel sa PRC, sa exam po, yung malaking hallelujah, praise the Lord, sapagkat sabi ko, kung yung mga hino-hold up, nililigtas sila ng mahal na Panginoon sa salitang hallelujah, praise the Lord. Alam ko, pagpapalain ako ng mahal na Panginoon sa salitang ito, sa board exam na to. Alam niyo po, pagkatapos ng board exam, ako nag-ayuno. After 3 days po, hindi ko na malayan, umiiyak na, dami na po palang calls sa phone ko, lumabas ang board exam, nakita nila, kasama ako sa mga pumasa. Kaya talagang grabe ang pagpapala ng mahal na Panginoon sapagkat kung titingnan, bawal po yun. Pwede pong ma-reject yung papel ko, pwede pong alisin yun sapagkat unnecessary marking yun. Pero gaano kadakila ang mahal na Panginoon sa gawain nito sa unat na langit ng mahal na pastor. Kaya pinakamataas na pagpupuri, pagmadakila, pagpapasalamat, di tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord.